Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang kalusugang pangkaisipan o mental health ay malaking bahagi ng pangkalahatang kalusugan. Ngunit malaki ang pagkukulang sa pagkilala o pagdiagnose sa mga sakit na ito. Ito ang ilan sa mga problemang pangkaisipan na nakikita sa mga mas matandang individual. Ang pinakamadalas na sakit na pangkaisipan ay ang depresyon, na nakakaapekto sa 7% ng mga matatanda sa buong daigdig. Ang demensya naman ay nakakaapekto sa 5% at ang pagkabalisa o anxiety ay nakakaapekto sa halos 4% sa mga matatanda. Ang pag-abuso sa sangkap katulad ng alak at sigarilyo naman ay nakaaapekto sa 1% ng mga mas matatanda sa mundo. Ang depresyon, pagkabalisa at ang pag-abuso ng alak at sigarilyo ay maaaring magpalala sa pangkalahatang kalusugan ng mga taong may demensya. Marami na at malalalim na ang mga naging diskusyon tungkol sa demensya. Ngunit uulitin ko lamang ang ilang mga importanteng bagay na kailangang maalala. Halos 50 milyong katao sa buong mundo ang nabubuhay na may demensya at 60% sa kanila ay nakatira sa mga bansang mababa o panggitnang kita. Inaasahang ito ay tataas pa sa lampas 150 milyon sa taong 2020. Inilabas ngayong taon ang The Lancet Commission Report kung saan itinutukoy ang 12 mga kadahilanan ng demensya na maaaring ibago o maaaring sugpuin. Ito ang mga sumusunod: kakulangan sa edukasyon, alta presyon, kapansanan sa pandinig, paninigarilyo, mataas na timbang, depresyon, kawalan ng pisikal na aktibidad, diabetes, mababang pakikipag-ugnayan o pakikisalamuha sa lipunan, labis na pag-inom ng alak, traumatikong pinsala sa utak, at polusyon sa hangin. Ang mga kadahilanang ito ay maiuugnay sa 40% ng mga taong may demensya sa buong mundo. Kung susuriin ng mabuti, makikita natin na halos lahat ay maaaring maiwasan o maantala o makontrol. Ang potensyal sa pag-iwas ng demensya ay mataas. Ngunit para makamit ito, kailangan ng kooperasyon ng lahat ng panig ng lipunan, magmula sa gobyerno, sa barangay, pribadong sektor, mga institusyong medikal, mga komunidad at kanya-kanyang mga pamilya. Gaya ng nasabi na, ang depresyon ang pinakalaganap na problema sa kalusugang pangkaisipan para sa mga mas matatanda at may bilang na 7% sa buong mundo ng populasyon na ito. Madalas na hindi ito nasusuri o nagagamot marahil dahil may kasabay na pisikal na karamdaman na mas binibigyang pansin. Maaari ding itinatago o ikinakaila ang mga karamdamang ito dahil sa hiya o panghihinayang. Mas mahina ang mga matanda na may depresyon kumpara sa mga may diabetes at alta presyon. Ang ilan sa mga kadahilanan ng depresyon sa matatanda ay ang pagkabalo, mababang antas ng edukasyon, pagkakaroon ng kapansanan, mabigat na pag-inom ng alak, mahinang kalusugan dahil sa sakit, komplikadong kalungkutan, problema sa pagtulog, pagkalumbay, at pagkakaroon ng kasaysayan ng depresyon. Ang pangmatagalang kirot sa pangangatawan ay maaari ding sanhi ng depresyon. Kahit may mga kilalang mabisang paggamot para sa depresyon, halos 80% ng mga tao sa mga bansang mababa at panggitnang kita
ay hindi nakatatanggap nito. Lampas 60% ng mga matatandang may demensya ay may depression din. Sa populasyon na ito, kung hindi ginagamot ang depresyon, lalong lumalala ang problemang kognitibo. May mga aral na lumalabas na nagsasabi na ang depresyon na lumilitaw bago umabot ng edad na 65 taon ay nagiging risk factor sa pagkakaroon ng demensya sa mga sumusunod na taon. Kapag naman nagkaroon ng depresyon sa mas matandang edad, maaaring ito ang isa sa mga unang senyas ng demensya na mismo. Naipakita din sa mga study na ito na ang wastong paggamot sa depresyon ay maaaring makatulong sa pagbaba ng peligro o patagalin ang panahon bago lumabas ang mga sintomas ng demensya. Sa makatwid, mahalaga na masuri at magamot ng maayos ang depresyon sa mga tumatanda. Paano nakikilala ang depresyon sa mga pasyenteng may demensya? Hindi lahat sa kanila ay umaangal o napupuna ng mga miyembro ng pamilya na malungkot o nalulumbay. Mahirap minsan ipaghiwalay ang mga sintomas ng demensya sa mga sintomas ng depresyon. Ang mga sumusunod ay maaaring makita sa mga pasyenteng ito. Pagbabago ng gawi sa pagtulog, maaaring sumosobra o bumabawas. Pagiging mas tahimik at hiwalay sa ibang tao. Pagkawala ng lakas o pagganyak. Pagiging iritable o walang pagparaya. Pagkawala ng interes o kasiyahan sa dating kinagagalakan. Pakiramdam na walang silbi o kaya'y pakiramdam na may kasala sa iba. Pagkahirap sa pag-isip at pagdidesisyon. At pag-iisip ng kamatayan o pagpapakamatay, lalo na ngayong panahon ng COVID. Dahil sa demensya, maaaring mahirapan silang bigkasin ang mga karamdaman nila. Kaya importante na pagmamasdan natin ng mabuti ang mga ito. Paano natin matutulungan ang mga taong may demensya na may kasabay na depresyon? Mahalaga na may nakakausap ang pasyente na makapagpapayo tungkol sa kanilang nararanasan o kaya'y magbigay ng suporta, lalo na sa mga taong maaga pa lamang ang demensya dahil naiintindihan pa nila ang nangyayari at alam ang kinaroroonan ng kanilang kondisyon. Ngayong panahon ng COVID, importanteng ipaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. Magkaroon ng maayos na schedule na pang-araw-araw, yung tinatawag na routine na nagsasamantala sa pinakamabuting oras para gawin ang mga mas mahirap na bagay tulad ng pagpapaligo. Gumawa ng listahan ng mga gawain, tauhan o lugar na kinagagalakan ng pasyente at gawin ng mga ito ng mas madalas. Tulungan ng pasyente na mag-ehersisyo araw-araw. Dahil bawal lumabas ngayong pandemya, maging malikhain sa pag-isip ng mga ehersisyo na magagawa sa bahay. Huwag tanggihan o ikaila ang kalungkutan o kahirapan ng pasyente, pero bigyan ng pag-asa na mapapabuti rin ang pakiramdam nila. Mag-isip ng mga maliliit na paraan na makatulong ang pasyente sa buhay ng pamilya, gaya ng pagwawalis o pagtiklop ng damit, at bigyang puri ang tamang paggawa nila nito. Ipaalala ng madalas na may mga nagmamahal sa pasyente at binibilang pa rin silang bahagi ng pamilya. Nakita na natin na malakas ang koneksyon ng demensya sa depresyon. Isa pang matalik na kaibigan ng demensya at depression ay ang pagkabalisa o anxiety. Halos 4% ng mga matatanda sa buong mundo ay may sintomas ng pagkabalisa. Ang pagkabalisa ay ang damdamin ng pagkatakot, pag-aalala o pangamba
na sumusobra or hindi proporsyonal sa sitwasyon. May iba't ibang klasing pagkabalisa katulad ng mga phobia. Sa mga matatanda, ang takot sa pagkamatay o sakuna sa pamilya ang pinakapangkaraniwan na phobia. Madalas din sa matatanda ang tinatawag na social phobia, kung saan may takot na mapahiya o magkamali sa harap ng ibang tao. Kaya ang solusyon nila ay ang pag-iwas sa pagkikipagsalamuha sa ibang tao. Sa generalized anxiety naman, tuloy-tuloy ang damdamin ng pagkabalisa kahit na walang klarong sanhi o banta sa kalusugan. Kadalasan, ang mga matatandang balisa ay maraming nararamdaman na sabay-sabay. Malakas din ang koneksyon ng pagkabalisa sa demensya, kaya maaari din ito makapanghina sa kalusugan ng matatanda at sumira sa kanilang kalidad ng buhay. Naaapektuhan ng pagkabalisa ang abilidad ng pasyente na magbigay atensyon sa tao o sitwasyon, magplano, maging organisado, at magdesisyon. Mas malala ang pagkabalisa sa mga taong may demensya na maaga pa lamang dahil naiintindihan pa nila ang kanilang kalagayan. Kapag lumalala ang demensya, maaaring bumabawas na ang pagkabalisa. Ang mga sumusunod ay ang mga sintomas ng pagkabalisa. Sobrang takot o pangangamba, parating iritable o pagod, ayaw maiwan na mag-isa kaya parating nakasunod sa asawa o tagapangalaga. Damdamin ng pagkanerbiyos, nakasama dito ang malakas ng pagtibok ng puso, mabilis at mababaw na hinga, pangangatog at pagpapapawis, pag-iimbak dahil takot na maubusan ng mga pangangailangan, at hindi mapakali. Paano natin matutulungan ang mga taong may demensya na balisa? Pakinggan ang kanilang kinatatakutan at bigyan ng pagtiyak na tuloy ang suporta sa kanila. Gumawa ng listahan ng mga gawain, tauhan o lugar na kinagagalakan ng pasyente at gawin ng mga ito ng mas madalas. Tulungan ng pasyente na mag-ehersisyo araw-araw. Mag-isip ng mga maliliit na paraan upang makatulong ang pasyente sa buhay ng pamilya. Makinig sa musika. Pakainin ng masustansyang pagkain at bawasan ang pagpainom ng alak at kape. Massage therapy at acupuncture. Ang pag-abuso ng sangkap ay mas maliit ngunit maaaring peligrosong problema para sa mga mas matatanda. Kapansin-pansin ang mali at labis na paggamit ng alak at sigarilyo. Kabilang ang alak at sigarilyo sa mga risk factor sa demensya ayon sa The Lancet Commission Report ng 2021. Ang mga kadahilanan sa pag-abuso ay ang mga makabuluhang kaganapan sa buhay tulad ng pagretiro, pangungulila, paghihiwalay sa lipunan, limitasyon sa pananalapi, at kronikong karamdaman. Dahil sa mga pagbabagong pisyolohikal sa kanilang mga katawan, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay maaaring magdulot ng mas grabeng epekto at pagkalason. Mas mataas ang antas ng alak sa dugo kahit mas konti na ang iniinom. Tumataas din ang pagiging sensitibo sa mga epekto ng alkohol habang tumatanda, kaya tumataas din ang peligro na matutumba o mababagok kapag malasing. Maaari din magpalala ng mga sakit ang alak, katulad ng alta presyon, diabetes, ulcer at mga sakit sa atay. Kapag may mga gamot na iniinom pang araw-araw, ang paggamit ng alak ay maaaring makaapekto sa bisa ng mga gamot na ito o kaya'y magpatagal sa epekto. Sa mga taong may demensya, ang alak ang pinakamadalas na sangkap na inaabuso.
Maaaring ginagamit ang alak bilang pansamantalang takas sa ibang problemang pangkaisipan. Ang paninigarilyo naman ay malaking problema sa mga mas matatanda dahil kadalasan sila ang matatagal ng naninigarilyo. Dahil dito, mas marahil na magkakaroon sila ng mga malubhang kondisyon na dala ng matagal na paggamit ng nikotina. Ang mga matatanda na naninigarilyo ay mas nahihirapan tumigil. Alam na natin na maaaring mauwi sa cancer ang paninigarilyo. Maliban sa cancer, tumataas din ang peligro na magkaroon ng sakit vaskular. Kasama na dito ang atake sa puso, stroke at demensya. Marami ding mga kemikal sa sigarilyo na nakapapagmaga ng utak at nakakasira sa mga neurons. Kaya ang mga benepisyo ng pagtigil ay nakikita kahit sa mga mas matatanda. Kaya kailangang ipailam sa kanila na mas mainam na itigil na ang paninigarilyo sa lalong madaling panahon. Dahil ang pag-abuso ng sangkap ay maaaring maging adiksyon, minsan kailangan magpatulong sa mga eksperto. Isang karagdagang paksa na makabuluhan sa mga panahong ito ay ang problema sa pagtulog. Sangkapat hanggang kalahati ng mga taong may demensya ay may problema din sa pagtulog. Ang mga napupunang problema ay ang pagbaliktad ng oras ng gising at tulog, madalas na paggising sa gabi, pagiging antukin sa araw, at mababaw na tulog. Napakita ng ilang aral na ang putol-putol na pagtulog ay lumalala kasabay ng demensya. Maaari ring magpadagdag sa problema ng pagtulog ang kirot sa katawan at mga gamot na iniinom. Mahalaga ang maayos na pagsusuri dahil may mga sakit sa pagtulog na maaaring maging banta sa buhay. Isa na dito ay ang tinatawag na sleep apnea, kung saan bumababa o tumitigil sa paghinga habang natutulog. Hanggang 20% ng mga mas matatanda ang apektado nito. Maaaring dahil ito sa pagbabara sa daanan ng hangin kapag nakahiga, ang tinatawag na obstructive sleep apnea or OSA. O maaaring dahil sa mga sentral na problema gaya ng stroke o pag-inom ng mga gamot na nakapagpapababa ng pagsisikap sa paghinga. Ayon sa isang bagong aral na lumabas sa 2020, maaaring may malakas na koneksyon ang malubhang OSA sa pagkakaroon ng demensya. May karagdagang pananaliksik na kailangan pang gawin para dito. Ang tipikal na pasyente na may sleep apnea ay isang taong mataba, kadalasan lalaki, lampas 50 taong gulang na may malapad na leeg, malakas sumilik sa gabi na parating pagod o inaantok sa araw. May mga eksaminasyon na kailangang gawin upang ma-diagnose ang sleep apnea, kaya kailangang irekomenda ang pagpapatingin sa doktor kung ganito ang sitwasyon. Paano matutulungan ang pasyenteng may demensya na may problema sa pagtulog? Unang-una, bawasan ang alak, kape, tsaa, soda, chocolate, at sigarilyo lalo na sa gabi. Tulungan ng pasyenteng mag-ehersisyo araw-araw. Magbilad sa araw hanggang 15 minuto sa umaga at sa gabi at panatilihing maliwanag ang kwarto kapag hindi pa oras ng pagtulog. Kapag naman oras ng pagtulog, ang kwarto ay gawing tahimik, madilim at komportable. Huwag hayaang umidlip ng lampas 30 minuto sa isang beses lamang sa isang araw. Kung gutom, maaaring pakainin ng maliit na snack. Huwag pakainin ng marami kapag malapit na ang oras ng pagtulog. Limitado din dapat ang tubig sa gabi para hindi babangon para umihi. Gumawa at sumunod ng schedule, magpahinga at matulog na parehong oras kada araw,
Pati ang pagkain at pag-ehersisyo ay dapat sumusunod sa schedule. Kung may iniisip o inaalala ang pasyente, imbitahing pag-usapan bago matulog para mawala ang kaba. Nakakatulong din ang massage therapy at pinakaimportante sa lahat, ipasuri sa doktor ang mga gamot na iniinom dahil may mga gamot na maaaring maging sanhi ng problema sa pagtulog. Ang mga problemang pangkaisipan ay lumalala sa panahon ng pandemya. Ang takot na magkasakit o makahawa o maospital o mamatay ay malakas at hindi nawawala. Kasama na rin dito ang pag-aalala tungkol sa kalusugan ng mga mahal sa buhay na malayo sa kanila. Ang mga matatanda ay apektado, lalo na ang mga may demensya o depression na bigla na lang nakukulong sa sarili nilang mga bahay. May ebidensya sa paglala ng demensya, mas lalong nangangailangan ng tulong kahit sa pangangalaga sa sarili, kaya sila ay nawawalan ng autonomiya. Malakas at tuloy-tuloy ang kaba at kalungkutan. Ang pagtulog ay apektado dahil mas balisa at ninenerbiyos ang mga tao tungkol sa kalagayan nila. Marami ding napapalakas ang inom ng alak at paggamit ng sigarilyo para mawala ang kaba. Ito po ang mga dapat alalahanin tungkol sa mga napag-usapan natin ngayong umaga. Mataas ang insidente ng problemang pangkaisipan sa mga tumatanda. Ang pinakalaganap na problemang pangkaisipan sa mga tumatanda ay ang depresyon. Ang mga problemang pangkaisipan ay may matalik na relasyon sa demensya. May mga pananda sa pag-uugali ng taong may demensya na maaaring maging bakas sa problemang pangkaisipan. Maraming magagawa para makatulong sa mga matatanda na may problemang pangkaisipan. Alalahanin natin na dahil may quarantine pa rin, kailangan nating bigyang pansin at hanapin ang mga senyales ng problemang pangkaisipan sa mga mas matatandang miyembro ng ating mga pamilya at lipunan. Dapat may kakayahan ng lahat na tulungan sumpuin kahit sa maliit na paraan lamang ang mga problemang ito na may malaking epekto sa kalidad ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po.